Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at #1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Pangulong Noynoy Aquino, minaliit lamang ang bantang impeachment laban sa kanya. Iginit din na hindi sinuhulan ang mga senador na bumoto laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Energy Regulatory Commission muling nadiin sa nakabinbing big-time power rate hike. Mga namatay sa bagyong Agaton, sumampa na sa 45. Mga taga Mindanao, makakaasa na ng mas magandang panahon ayon sa Pag-asa. 8 bilyong pisong halaga ng bigas nasasayang kada taon. Anti-Rice Wastage Act of 2013 inihain na sa Senado. Sa balitang negosyo natin, ang business process outsourcing companies maghihigpit na sa pagkuha ng mga empleyado. At balita sa Ibayong Dagat, panibagong mass grave na diskubre sa Central African Republic. RMN News Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas. Umaga ng Miyerkules na ho ngayon, January 22, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DXKR 639 RMN Coronadal, DXRC 900 RMN Zamboanga, DXMY 729 RMN Cotabato, at sa DYWC 801 RMN Dumaguete. Live pa rin tayo international via Ustream. Search for RMN Manila, WRMN New York, USA. Live rin tayo doon at sa lahat ng ating mga number 1 AM radio stations all over the country. Mga kasamay, minalit lamang ng Pangulong Noynoy Aquino ang bantang impeachment na inihain ng mga militanteng grupo. Kasunod ito ng pahayag ni Senador Bong Revilla na personal siyang kinausap ng Pangulo para bumoto laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakatanggap sila ng bantang impeachment laban sa Pangulo. Nakatitiyakan niya siya na nakahanda si Pangulong Noynoy Aquino na harapin ang anumang reklamong ihahain laban sa kanya. Kasabay nito ay ginit din ni Coloma na wala namang mali sa ginawang pakipag-usap ng Pangulo kay Revilla dahil inaalam lamang nito kung may natatanggap pang pressure ang mga senador. Nilinaw nga ni Pangulong Noynoy Aquino na inalam lamang niya sa mga senador kung may natatanggap bang pressure ama ito hinggil sa impeachment noon kay former Chief Justice Renato Corona. Sa pahayag ni Pangulong Aquino sa 65th anniversary ng Insurance Commission, inamin ng Pangulo na kinausap din niya sina Senador Jinggoy Estrada, TG Gingon at Ralph Recto. Paliwanag pa ni Pinoy, pinulong niya mga senador matapos makatanggap na intelligence report na may ilang grupong nagpipressure sa mga ito para i-absuelto si Corona, kapalit naman ang pangakong tutulungan ng mga ito. Iginit din ng Pangulo na lalabas naman siyang irresponsable kung hindi niya haharapin at pakinggan ang mga ito. Ito lamang ang dahilan kung bakit siya gumawa ng counter-pressure at wala ng iba pa. Kasabay niya ay tinanggi ng Pangulo na pinressure naman niya ang mga senador para bumoto laban kay Corona. Ang Kongreso balak imbestigahan ang isinuwalat naman ni Senador Revilla kaugnay sa Corona impeachment. Kasama natin sa balita si Conde Bata. RMN Report. Hindi pa lalagpasin ng Kongreso na imbestigahan ang sinasabing pang-iimpluwensya ni Pinoy sa mga senador kaugnay pa rin sa Corona impeachment. Ayon kay Abacada Representative Jonathan de la Cruz, nais nilang malaman kung nagkaroon ba talaga ng panunuhol sa mga mambabatas para patalsikin sa pwesto si dating Chief Justice Renato Corona.
Hihilingin na ipatawag dito si DILG Secretary Marojas ang tinaguriang boy pick-up sa privilege speech ni Senator Bong Revilla na nagatid sa kanya sa Pangulo para hilingin na patalsikin si Corona. Bukod dito, ipapatawag din ng Kongreso sina Budget Secretary Butch Abad at ang pinuno ng Presidential Security Group o PSG. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Hindi po nababahala ang Malacanang sa islampang plunder case laban kay Paulong Noynoy Aquino hinggil sa Malampaya Fund. Ayon kay Presidential Communications Secretary Sunny Coloma, hanggat nasa posisyon ng Paulo ay may immunity itong ini-enjoy at hindi maaaring kasuhan. Sa paan niya, hindi nila nababasa pa ang reklamo laban sa Pangulo dahil wala naman silang natatanggap na kopya. At kahit may immunity ay interesado pa rin daw silang makita ang basehan ng mga militante. Sinisi naman ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares ang Energy Regulatory Commission sa ikinasang big-time power rate hike ng Meralco na ngayon ay nakabinbin pa rin sa Korte Suprema. Sa isinagawang oral argument kahapon, sinabi ni Colmenares na inabuso kasi ng ERC ang kanilang kapangyarihan para manipulahan ang merkado at konsyabahin naman ang mga planta para sabay-sabay na mag-shutdown ang mga ito. Nagkaroon rin niya ng grave abuse of discretion ng ERC nang aprubahan nito ang 4 na piso ay 50 centimos na dagdag singilyan sa kuryente. Gayong wala namang nangyaring public consultation. Iginit pa nito na inabandona ng ERC ang kanilang regulasyon bilang market regulator ng aprubahan ng nasabing power rate hike. Samantala, sa pasimula lamang o palamang ng argumento ay kaagad naman na nag-inhibit na si Supreme Court Associate Justice Estela Perlas Bernabe sa hindi malamang dahilan. Matatandaang nagtaas ng 4 na piso y 15 centimos ang kada kilowatt hour sa singilhon ng kuryente ang Meralco noong Nobyembre nung nakaraang taon. Nahilarang naman ng Korte Suprema. Pumalo na sa 45 mga kasama ang mga namatay sa pananalasa ng Bagyong Agaton. Sa record ng National Disaster Risk Reduction Management Council, 8 na nawawala habang 68 ang natalang nasugatan mula sa Regions 9, 10, 11 at Caraga. Nakapagtala naman ng 16 na landslide, 6 na insidente ng pagbaha at 2 aksidente sa karagatan dahil sa bagyo sa rehiyon 8, 9, 10 at 11, gayon din sa Caraga at ARMM. Kabuang 173,617 pamilya mula sa 15 probinsya sa Regions 10, 11, Caraga at ARMM ang apektado ng bagyo. Abot naman sa 128.5 million pesos ang halaga ng napinsala ng bagyo sa infrastruktura habang aabot sa may 255.4 million pesos sa agrikultura. RMN Nationwide Report. Danyos naman ng agrikultura dun sa Iligan dahil sa ulan at baha, halos 1 milyon na. Kasama natin sa balita si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. RMN Report. Aabot na sa 1 milyon ang damyo sa agrikultura dito sa lungsod ng Iligan dahil sa walang tigil na ulan at mga pagbaha. Ito ang kinupirma ni City Agriculturist Octavius Molo. Base na rin sa kanilang nakuhang report sa 12 barangay na grabing napiktuhan ang kanilang mga kabuhayan dahil sa sama ng panahon. Sinabi ni Molo, nahirap ang mga magsasaka sa pagbaba ng kanilang mga produkto gaya ng gulay para maibenta sa merkado sapagkat maraming daan sa kabundukan ang nagka-landslide. Apektado na rin umano ang mga mangingisda sa Iligan sa sama ng panahon sapagkat ilang linggo na rin silang walang makuhang isda dahil delikado sa mga ito ang maglayag sa sama ng panahon. Pero ayon kay Mulo, nagbigay na ng tulong ang lokal na pamahalaan sa Iligan para may magamit sa pang-araw-araw na makakain ng nasabing mga mangingisda. Kasama mo sa DXI sa Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Nationwide. RMN News. Panahon. Inasang malulusaw na ho ang low pressure area at gaganda pa ang panahon sa Mindanao matapos ang ilang lingong pagulan sa ilang lugar doon. Ayon sa Pag-asa, posibleng sa susunod 24 o 48 oras ay tuloy na pong malusaw yung LPA na yan. Sa latest bulletin pa rin ang Pag-asa, huling namataan ang low pressure area na nasa layong 610 kilometers hilagang silangan ng Davao City. Patuloy din itong kumikilos paakyat at malit na lamang po ang tsansang maging bagyo ito. Dahil dyan, patuloy magiging maulap na may mahina hanggang katamtamang pagulan ang Eastern Visayas at ang Mindanao. Sa halos 2 linggong pag-ulan na naranasan dyan sa Visayas at Mindanao, ikinumpara po ito ng Pag-asa sa ulang dala ng bagyong Ondoy na tumama noon sa Metro Manila dahil nga sa dami ng tubig ulan na ibinagsak nito. Headlines. Supply naman ng bigas ang pag-usapan natin, aabot daw sa 3 kilo ng kanin ang nasasayang ng bawat Pilipino kada taon.
Ito ang lumabas sa panibagong pag-aaral ng Philippine Rice Research Institute, kung saan abot sa 23 million pesos ang nasasayang araw-araw. Katumbas din nila ito ng 8 bilyong pisong halaga ng bigas na natatapon bawat taon. At dahil dyan, nagaya naman si Senador Bongbong Marcos ng Senate Bill 1863 o Anti-Rice Wastage Act of 2013 na umoobliga sa mga establishmento na magbenta ng kalahating order ng kanin para mabawasan ang mga natatapon lang. Kaagad namang sumangayon sa panukala ni Marcos ang Hotel and Restaurant Association of the Philippines. Supply ng bigas sa bansa tinapong tinututukan ng gobyerno. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Tiniyak ng Palasyo ng Malacanang na tututukan ng gobyerno ang usapin ng rice sufficiency sa bansa. Ito ang sinabi ng Palasyo sa harap na rin ng matagal ng pangako ni Agriculture Secretary Proceso Alcala na noong 2013 ay rice self-sufficient na ang Pilipinas, pero hanggang sa ngayon ayon sa mga kritiko ay hindi pa rin ito nararamdaman dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. Ayon kay Communications Operations Secretary Sunny Coloma, prioridad ng gobyerno na magkaroon ng sapat na supply ng bigas at magkaroon ng stable na presyo nito dahil ang bigas ay isa sa pinakamahalagang pagkain ng mga Pilipino. Pananagutin naman anya ng gobyerno sa pamamagitan ng umiiral na performance-based incentive system ang mga kagawaran na hindi makakamit ang kanilang inilatag na target. Pananagutan anya ng pinuno ng kagawaran o ng cabinet secretary at lahat ng kawani ng pamahalaan na nabigong tuparin ang kanilang ipinangakong performance. Kung meron pong pagkukulang ang isang kagawaran ng ating pamahalaan, pananagutan po yan ng head ng department at sa ating pong kasalukuyang pinaiiral na performance-based incentive system at performance-based national budget. May pananagutan po ang bawat kagawaran, bawat kalihim ng gabinete at lahat ng kawani ng pamahalaan na tuparin yung kanilang ipinangakong performance. Ang tinig ni Communications Operations Secretary Sunny Coloma. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak RMN. Presidente ng isang barangay sa Balamban, Cebu, inilikas dahil po sa mga bitak na lupa. Kasama natin sa balita, Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Report. 10 hektarya ng lupa sa isang mountain barangay sa bayan ng Balamban sa Cebu ang hindi naligtas na tirhan ng mga residente matapos magkaroon ng mga bitak dahil sa ilang araw na pag-ulan. Idineklara ng Mines and Geosciences Bureau 7 na no man's land ang malaking bahagi ng barangay Gaas dahil sa paglambot ng lupa at pagkakaroon ng maraming bitak dahil sa pag-ulan. Kaugnay nito ay inilikas ng lokal na pamahalaan sa Balamban ang 246 na mga residente sa mas ligtas na lugar dahil sa nadiskubre mga bitak sa lupa. Simula pa noong 2011, una nang idineklara ng MGB7 na delikado sa landslide ang maraming lugar sa barangay Gaas sa bayan ng Balamban, Cebu. Samantala, maliban sa mga tanim, nakaapekto na rin sa mga alagang hayop sa mountain barangays sa Cebu City ang malamig na panahon. Ayon sa City Disaster Reduction and Mitigation Council, umabot sa 14 na ang mga baka na namatay dahil sa lamig ng panahon. Kaugnay nito ay binalot ng mga may-ari ng plastik ang kanilang mga hayop para ito'y maprotektahan sa tindi ng lamig lalo na sa gabi at madaling araw. Kasama mo sa RMN Cebu, Ken Galinea, Tatak RMN. Kasama masigpitan ang business process outsourcing company sa pagtanggap po ng mga aplikante sa lang industriya pagsapit pa ng taong 2016. Ayon sa IT and Business Process Association of the Philippines, dahil sa tindi ng kompetisyon, mas mangailangan ng magagaling, mas computer literate at mas marunong mag-Ingles sa pamamaraan ng pagsulat at pagsasalita ang mga BPOs. Dahil matapos lumabas sa isang investment advisory rin na nangunguna pa ang Pilipinas, partikular ang Metro Manila at Cebu sa top outsourcing destinations ng buong mundo. Bunsod dyan, 1.3 million Pinoy ang mabibigyan ng oportunidad na makapasok ng call center industry, pero tiyakin na pong nasalang mabuti ang mga ito bago isabak sa trabaho. RMN News Abroad. Nadiskubre ng French Intelligence Services ang panibagong mass grave sa Central African Republic. Ayon sa ahensya, nasa 15 bangkay ang natagpuan sa labas ng Bangi ng nasabing bansa. Posible umanong dulot ito ng brutal na alitan sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim na kung saan maraming nagkakapatayan sa magkabilang panig. Isa namang joint military force ang ipapadala ng European Union Foreign Ministry sa pag-asiste sa natuklasang mass grave sa Central African Republic. Mga kasama sa buong Pilipinas, inyo pong napakinggan ng live
Mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Pinarinig ang numero 1 RMN News nationwide ngayon ay Miyerkules, January 22, 2014. Sa mga taga-iligan, susunod na po dyan sinakasamang Ramil Imborong at sa si Jesse Chris Kinabato. Sa RMN News Diretso, Balitang Iligan, sa numero 1 DXIC 711. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong 7 in the morning. Sa YouTube pa rin, type lamang po ang RMN News Nationwide. Thank you po, Lord, at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa iyo naging panahon sa amin. Salamat sa iyo, kasamang buddy, sa pag-halili. Kasama niyo ho sa serbisyo publiko. Nagbabalik, Weng de la Peña at Buddy Oberas. Dito pa rin, tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN Radyo mo, nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Nationwide. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News nationwide. Standard time of the country. Tatak, alas 7:16. Tatak RMN. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS! Para sa chance ng mga ilangan, may benepisyo ka at